tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Alegasyon ni Trillanes, nasa 200 proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go. Mula na maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan ay nasa Davao Region at Davao City. May flood control, merong road widening, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto. Pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-beneficio. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito first degree ito, tatay ito at kapatid. Noong panahon ni Pinoy, nakatanggap si Senador Trillanes ng mahigit 200 milyong pisong pondo mula sa Disbursement Acceleration Program ni Pinoy at Butchabad. 245 million. Alam niyo kung saan ginasta ni Trillanes? Ay, ginasta niya sa mga project sa hangin. Ghost. Wala kang pinatunguhan yung 245. Ang tanong ng Presidential Anti-Corruption Commission, saan mo raw ginasta ito, Senador Trillanes? Pakipaliwanag. Kung sinasabi mo na ilan sa mga ito ay para sa pailaw, hindi po makita hanggang sa mga oras na ito ng mga auditors ng Commission on Audit. Saan mo raw ginasta yung 245 million? Yan ang sinasabing gaba sa inyo, karma. Salita kayo ng salita, turo kayo ng turo. Pasalamat kayo, Senador Trillanes at Senadora Ontiveros, walang death penalty. Senadora Ontiveros, yung 1.7 billion na PhilHealth. O ikaw, Senador Trillanes, 245. Ang plunder, Senador Trillanes, ay 60 million. Madami-dami itong plunder na ito. Hindi po makita ng Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi po yan gawa-gawa namin. Yan po yung report ni Commissioner Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Pero noong 1998, at isa po sa aking naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall. Ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, daladala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, kakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Hindi ko po ginamit ang aking posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayan Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Pakiusap ko lang po, ang issue po dito ay ang corruption. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Nasaan na po yung dapat panagutin? Talagang paninira. Tapos na po eleksyon, nanalo na nga po ako, naging number 1 pa. Salamat at mas naniwala kayo sa akin kaysa kay Trillanes. Alam ng Pilipino sino yung corrupt. Siya yun. Napapangalanan na eh. Kilala nyo naman yung mga buhaya. I am urging once again the ICI, the Ombudsman and the DPWH to seek the truth. Tumbukin nyo lang po ang katotohanan. Maniwala kayo sa hindi. Pag inilihis nyo ang issue, magulo po ito. Magagalit po ang Pilipino pag niloloko nyo ang ating mga kababayan sa katotohanan.